Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo'y muli na namang pinagpala ng Diyos ng panibagong araw upang siya'y sambahin at purihin. Sa gitna ng ating mga pagsubok, karaniwan tanong natin, bakit ito nangyari sa akin? Ngunit ngayong umaga, nais tayong paalalahanan ng Diyos na ang bawat pagdurusa ay may layunin at ito'y para sa ating ikalalago at ikatitibay sa pananampalataya. Ang atin pong title ay May Layunin ang Paghihirap, Katatagan sa Panginoon. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10 ay sinasabi po ay ganito: pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-uusapan muli ay, sabi ko nga po, ay may layunin ang paghihirap, katatagan sa Panginoon. Ang sabi po doon sa ating binasa ay sa loob ng maikling panahon. Mga magulang, mga kapatid ko po, mga kaibigan, ang pagtitiis ay panandalian lamang. Sabi doon, sa loob ng maikling panahon. Ibig sabihin, hindi magpakailanman ang pagdurusa. Maaaring sa ngayon, parang hindi ito natatapos. Pero sa pananaw ng Diyos, ang siyang may hawak ng kawalang hanggan, ang ating pagdurusa ay pansamantala lamang. Kung ikaw ay pinagdaraanan ng pagsubok ngayon, sa pamilya, sa kalusugan, o sa kabuhayan, manalig ka, hindi ito magtatagal. Ikalawa ay madalas kapag tayo may pinagdaraanan, hinahanap natin ang tulong ng tao o sistema o pera, pero malinaw ang sinabi sa talata. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Opo, ang Diyos mismo ang pinanggalingan ng lahat ng ating pagpapala. Lumapit tayo sa Kanya, hindi lamang dahil gusto nating matapos ang ating problema, kundi dahil alam nating siya ang tunay na solusyon. Mga kapatid, yes, dumaranas tayo ng mga pagsubok, problema sa buhay, pero ito ay panandalian lamang. At lahat ng ito ay mayroong pagpapala para sa atin dahil siya mismo ang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala. Sabi nga nung iba, pagkatapos ng bagyo, mayroong pagpapala. Ikatlo, may layunin ng Diyos sa bawat pagsubok. Dahil mayroong 4 na pangako
sa atin ng Diyos? Una, kaganapan. Buo ang ating pagkatao. Ikalawa, katatagan. Hindi tayo madaling matinag. Ano man ang pagsubok, ano man problema, ano man ang dumarating sa ating buhay, magiging tayong matatag pagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng katatagan. Ikatlo, lakas ng loob. May tapang tayong harapin ang anuman hamon sa buhay. At syempre, mayroon tayong pundasyong di matitinag. Tayo itatatag sa matibay na pananampalataya. Hindi niya tayo binabago para lamang gumaan ang buhay, kundi para tayo ay maging katulad ni Kristo. May isang magpapalayok na gumawa ng mga palayok mula sa putik. Kumuha siya ng isang tipak na putik at sinimulang hugisin ito. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa loob ng mainit na pugon. Sumingaw ang putik. Ang init, ayaw ko na, tama na. Pero hindi pa rin ito inalis ng magpapalayok. Pagkalipas ng ilang oras, inilabas ito. Ang putik ay naging isang matibay at magandang palayok. Kung ito'y inalis ng maaga sa init, hindi ito titibay. Hindi ito magiging kagamit-gamit. Ganito rin tayo. Kapag tayo dumaan sa init ng buhay, tanda natin, ang Diyos ang magpapalayok. May layunin siya kung bakit kanyang hinuhubog sa gitna ng apoy ng pagsubok. At pagkatapos ito, ikaw ay magiging matibay, buo at kagamit-gamit para sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon at nakikinig ngayon sa ating morning devotion, nawa ang mga pagsubok ay isang pagpapala para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Ama, salamat po sa paalala mo ngayong umaga na ang aming pagdurusa ay hindi sayang. Salamat po na ikaw ay pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, may layunin kang maganda para sa amin. Panginoon, palakasin niyo po ang aming loob. Patatagin ninyo ang aming pananampalataya. Naway makita namin na sa bawat luha at sakit ay may binubuo ka sa amin. Isang matibay na pundasyon ng pag-asa at pananampalataya kay Kristo. Sa mga kapatid naming dumaranas ng mabibigat na pagsubok ngayon, yakapin niyo po sila. Bigyan mo po sila ng pag-asa. Ipagkaloob mo ang kaganapan, katatagan at lakas ng loob na ipinangako mo sa iyong salita. Ito po ay matamis naming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.